Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nang kawala itong si Risa Hontivirus na ito dahil umanunubisto na ang mga kabalbalan niyang mga plano upang pabagsakin hindi lamang ang pating administrasyon pati na rin ng pamilya ng mga Duterte dahil umano sa pagkabit ng lie detector test sa kanya ay nalaman itong mga kahindig-hindig na plano niya laban sa mga kalaban ng bayan. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, sa lahat ng presidente, si Tatay Digong pa rin ang popular at powerful pa rin siya. Kapag nagsalita siya, marami pa rin naniniwala. Ganyan kagaling na presidente si Tatay Digong. Kahit di na presidente, sikat pa rin. Mas sikat sa nakaupong presidente. Kaya binabato ng sari-saring issue. Kaso naramdaman at nakita ng Filipino na during Duterte's time, Philippines had become a safer place to live in. Filipinos feels that the president really loved and protect its people. Peace and order was being restored. That's why PRRD is still popular and powerful even if he was an ex-president. Nobody can surpass his power and popularity among many Filipinos. Salute to ex-President PRRD. At sabi din naman ng isang netizen, sana magkaisa na lang mga mambabatas magtulungan sa ikaunlad ng Pilipinas. Huwag na